Iha, did you receive the document my secretary sent you? Napakunot ang noo ko, pero bigla na lang pumasok sa isip kong binigay ni Clarissa kahapon. Yes, Ninong. Hindi ko pa lang po nabubuksan. This is gonna be the good news, Ninong. Natatawa kong sagot sa kanya. He cleared his throat. You got what you wished for, Iha. I know I am not the right person to tell you this, but I hope you made the right decision on this matter. Mababakas ang lungkot sa boses ni Ninong, but still he respected my decision. Ledesma was a mighty name. Everyone fears hearing it. I have to heal Ninong. I have to overcome all the pain he causes me. Because every time I hear his last name, nananariwa ang sakit sa puso ko. Iminulat niya ako sa huwad na mundo. He let me hate my mom. He ruined the only hope I had left. Can you blame me if I did this, Ninong? Hindi ko mapigilan ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Dinig ko ang malalim niyang buntong hininga. You know how much I care about you, Iha. I hope you will find forgiveness in your heart. Not for his sake, but for you. Believe me, Iha. And he will haunt you like a ghost. Mapait akong ngumiti. Hindi ko na naisatinig yon. Pagkatapos ng tawag ni Ninong, isinubsob ko ang oras ko sa pag-aaral sa lahat ng issue ng kumpanya. Binuksan ko rin ang pinadala ni Ninong, a petition to change my last name. As for the verdict, I am now officially Cara Villafuerte. It made me smile. Miss Cara, ready na po ang conference room, imporma ni Clarice sa akin. Tumango ako. Sinilip ko ang aking sarili sa salamin. I want to make sure that this look is implanted in their brains. They're all waiting for you. As I entered, all eyes were on me. Isa-isa kong sinalubong ang mga matang nakasunod sa bawat paghakbang ko. Umupo ako sa pinakadulong silya. Let's begin. Seryoso kong utos. Isa-isa na silang nag-reports from different departments. Mataman lang akong nakinig sa lahat ng upcoming show, projects, and gala party for announcing me as officially CEO. Wala naman akong nakitang problema sa nakalatag na mga reports. Tumayo ako. Pinatay ni Clarissa ang projector. Below is my photo and official name. Hindi pa ako nagsasalita pero bulong-bulungan na agad ang mga heads and board. First, I hate it if anyone underestimates my decisions and capabilities. Let me be clear once and for all. My company, my rules. If you don't like how I manage this company, talk to my lawyer about pulling your shares. Then get the hell out of my building. Agad nagsitikom ang mga bibig nila. Now under my management, Ledesma's last name will be removed. If you disagree with that too, start packing. And I will buy your shares in my company. Questions? Sinalubong kong bawat titig nila. Walang may naglakas na loob na magtanong. Pero alam ko hindi sila pabor sa akin pa siya. Pero wala akong pakialam. I walked out of the conference with my chin held high. Agad kong tinawagan si Bolera again. Makailang ring yon bago sinagot. Hello, Cara? Her voice was superb. Hey you, Bolera. I'm looking forward to seeing you on the weekends. Yeah, sinabi ni Danny sa akin ang plano mo. Anyway, game ako dyan. Gusto ko rin naman makalabas. The last 3 days in the office were smooth. Wala nang bumabati sa akin ng apelyidong binura ko sa buhay ko. Usap-usapan ang pasya kong iyon. From social media at sa lahat ng kalaban naming istasyon. Hindi pa ako naglabas ng official statement. Leander was quiet. Hindi rin niya ako inaabala pero araw-araw ito napapadala ng bulaklak. It made my day. Ma, aalis na ako. Napataas ang kilay ni Mommy. What's with the raised eyebrow, Mom? Nakakatawang tanong ko sa kanya. Wala. This is the first time you will do bar hopping. I'm just happy na ma-enjoy mo ang ganito, anak. Her face lit with joy. Napangiti rin ako sa kanya. I have to enjoy my life, Mom. I will not bury myself in pity. I will not give him that satisfaction. I was preparing to Romulo. Of course. Sige na para makapag-enjoy ka kasama ang mga kaibigan mo. No boys, will ya? Pahabol na paalala ni Mommy. Tinirikan ko lang siya ng mata. Sinundo ko si Senya, Carmela, and Gian. Kasama na ni Danny si Lara dahil isang unit sila nakatira. Nakangiti lang si Mang Damian sa akin. Tawagan niyo po agad kung magpapasundo kayo, Ma'am Cara, kahit anong oras pa yan. Paalala nito sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Kumusta ho ang pamangkin niyo? Balita ko nagsimula na siyang mag-OJT. Nakangiting tanong ko.
Salamat po sa rekomendasyon niyo, Ma'am Kara. Nagsimula na ho siya kahapon. Nagbo-board na lang po siya malapit sa trabaho niya. Mabuti po kung ganon. Tugon ko sa kanya. Sa isang lugar na lang namin sinundo ang mga kaibigan ko. Sa bahay ni Carmela. My gosh, girlash. Hindi naman masyadong revealing ang suot mo. Wala bang babakod sa'yo? Natatawang tukso ni Gian. Natatawa na lang ako. Nagsisimula na naman ang pagiging tsismosa nito sa buhay ko. Meron yan. Maagap na sagot ni Bolera. What the heck? Psychologist nga ito. Nanlaki ang dalawa kong mga mata. What? What? Sabay pa nilang tanong. Buti na lang nakarating na kami sa bar. Magalang kaming nagpaalam kay Mang Damian. Pagpasok namin sa bar, sumalubong sa amin ang malakas na musika. Pinaghalong mga mamahaling pabango at usok. Agad kaming inasistihan ng waiter at dinala sa malaking mesa matapos sabihin ni Gian kung ilan kami. The bar was classy and comfortable. Hindi tinipid ang disenyo. From the sound system to the lights to the sofa and tables. Nag-order na agad si Gian ng mojito para sa aming lahat. Umikot ang aking paningin sa buong lugar. Para akong bata na tuwang-tuwa sa iba't ibang kulay ng disco lights. Pagdating ng order namin, agad akong uminom. This is freedom. The music was awesome. Hinila na ako ng dalawa sa gitna ng dance floor. Pumailan lang ang magandang disco music. Ang daming tao, lahat nagsasayaw at naghihiyawan. Tanaw kong pumasok si Lara. Kumaway ako sa kanya at sinalubong siya. Hey, come! Let's dance! Pero umiling siya. Kailangan kong hintayin si Danny kasi naghahanap pa ng parking space nasa labas. Malakas niyang sigaw. Dinala ko siya sa aming mesa. Pinainom ko agad siya. Hey, Kara. Bati ni Christian. Christian, what are you doing here? Parang tanga ang tanong ko. Weekends, Kara. I need to loosen up. Natatawang sagot nito. Of course, silly me. Sure, pakilala kita sa mga kaibigan ko. Lara, this is Christian, my friend. Masayang nagbatian ng dalawa hanggang sa dumating ang dalawa kong mga kaibigan. Pinakilala ko rin sa kanila si Christian. Bigla na lang namatay ang music at nagsitayuan lahat dahil may gulo sa bar counter. Agad kaming napatayo para silipin kung anong nangyari. Nanlaki ang aking mga mata ng mapagsinong sanhi ng kaguluhan. It was Danny, showing off her mixed martial arts skills. All the cameras were on her. Gusto ko na sana itong lapitan nang pinigilan ako ni Lara at siya na lang ang pumunta, nakahandusay ng lalaki. Bali ang shoulder blade nito nang pumatong si Danny sa tuhod niya at umikot sa ere hanggang sinakal nitong leeg ng lalaki sa gitna ng dalawang hita niya at pinilipit ito ni Danny. What the heck? Pinaghiwalay na sila ng bouncer ng bar. Ladies and gentlemen, the show is over. Let the party begin. Miss Lady in Black, you're awesome. Holy moly. Free drinks pa kami. Sana all. All your orders are on the house. Hinila na ni Lara si Danny sa mesa namin. My gosh, Di. Hindi talaga matatapos ang buong linggo na wala kang nasasapak na lalaki. Komento ni Carmela. Still, shock consumes me. Ayoko nang binabastos ako. Lalo pa alam ko ang aking kakayahan. Kayo kasi binitbit niyo pa ako dito, nananahimik ako sa bahay. Prangkang sagot nito, natameme kami. Ilang sandali pa nagsalita si Gian. Alam mo Diana, yung kakamukmuk sa bahay lalong hindi magkaka-boyfriend. Bata pa naman ako Hindi pa naman ako nagmamadali. Kayo lang excited sa love life ko. Depensa nito, napataas ang kilay ko. Ilag at takot lahat ng lalaki sa'yo, Di. Dagdag ko naman. Ako lang ba? Bakit hindi niyo tanungin si Kara? Natameme ako at umiwas ng tingin. Napatingin ako sa taas ng VIP. And right there, I saw him. Leander? Nagtagpo ang mga mata namin ni Leander. Naging magkaibigan. What the damn earth is going on? Kara, do you want more mojito? It was Chris. Yeah, simpleng sagot ko. Pero ang puso ko parang tinamaan ng kulog sa lakas ng dagundong. What the hell is he doing here? Clyde? Kailan pa sila? I saw in my peripheral vision. Leander was walking in our direction. His face was distinct, as if he didn't know me. Siniko ako ni Gian. Napatingin ako sa kanya. What? Si Prof. Leander papalapit sa table natin. So, hindi ko nga alam kung anong totoong pagkatao niyan. Prof ko noon, engineer naman ngayon. Siya ang nagre-renovate ng office ko. What is it this time?
Hindi ko mapigilan ang hindi ko tuban sa lahat ng ipinapakita ni Leander. Alin ba doon ng totoo? Pagod na ako sa mundo na puno ng pagkukunwari. What? You heard me. Tinanggap ko ang binigay ni Chris na mojito. Thanks, Chris. Would you like to dance? Aya ako dito, pero mukhang hindi ako narinig dahil may kinakalikot sa telepono niya. Mukhang seryoso kaya hindi ko nalang inulit. Hi ladies, your orders. We got it covered in the house. I am Igor Leander Tantoco, by the way. Ako ang may-ari ng bar na to. Mataman ko siyang tinitigan. But he never took a glance at me. His face was like he was having fun. Prof, nandito ka rin? Tapos iyo tong bar? Dinig kong tanong ni Gian. Napakunot ang noo ni Leander. Then he suddenly closed his eyes for a few seconds. Parang sinakmalang dibdib ko. Hindi ito pinansin ni Leander. As if he didn't recognize us at all. I saw my cousin Clyde draw his gaze at Danny. He looked at me as he collected my deaths. Payback time looks like. Hey ladies, would you like to join our table? Leander asked nicely. Kumukulo na ang dugo ko. Hindi man lang nag-react ang mga kaibigan ko sa inasal ni Leander. As if hindi ako nag-e-exist. Hinayaan ko na lang muna. I can deal with this later, Leander. Makikita mo. When Lara agreed, isa rin ito. Hindi man lang nakilala si Leander. Pumayag. Then a question popped up in my mind. Hindi ba kilala ni Danny si Prof? Or maybe busy siya dahil parang merong body language ang pinsan ko at si Danny. This is really confusing. Don't worry ladies, we're harmless. You're safe with us. Besides, you have a lady guard to protect all of you. Takot lang namin sa kanya. Napataas ako ng kilay. Seriously? Harmless my ass. Okay, let's do it. Pagsang-ayon ni Lara. Gusto ko nang kumaripas ng takbo. Siniko ko si Chris para lumayo sa kanila. I'll be right back, Kara. Sagutin ko lang to. Paalam ni Chris. Right. Very good timing. Napilitan ako makipag-usap. So ladies, these are my friends. Dylan, Christoph, Nathan, Clyde, and Justin. Dinig kong pagpapakilala ni Leander. Prof, hindi mo naman sinabi na sa'yo pala to. Panimula ni Gian. Again, Gian's ways. Napapakinabangan din pala ang pagiging investigador nito. Ngumiti lang si Leander. He hasn't answered Gian's questions, and it makes me confused. Nakailang sikon na si Gian sa akin. Si Carmela pinandilatan ako ng mata. Pati sila litong-litong na rin sa mga ikinikilos ni Leander. Anong meron ladies? At bakit may get-together ata kayo? First time ko kayong nakita dito. May signal. Seriously? First time? If you want to go down this road, I'll ride on, Leander. Get together, naisipan namin na dito mag-celebrate. So, Prof. Leander, hindi ka na po nagtuturo? Gian started her Q&A with Leander. Napanganga na lang din si Carmela. Sunod-sunod ang inom ko ng mojito. Nagkatingin na naman ang mga kaibigan ni Leander. When did you become a professor, Leander? I think his name was Dylan. Hinintay ko ang sagot niya pero wala. Hindi ko mabilang kung nakailang mojito ako. Saktong pabalik si Christian nang hinila ko siya sa dance floor. The music was changed to soft. Agad kong ikinapit sa batok ni Christian ang aking braso para kumuha ng suporta. I felt dizzy. Who doesn't finish the entire mojito by myself? Are you okay, Kara? Tanong ni Chris. Tumango ako. Please, bring me home, Chris. Pakiusap ko sa kanya. Okay. Hinawakan niya ako sa kamay at hinila. Kinuha ko muna ang aking clutch bag sa inuupuan ko kanina at hindi tinapunan si Leander ng tingin. I'll get some air. Bulong ko kay Gian. Tumango siya. That was in it. Nakakapit ako kay Christian. Ipinikit ko ang aking mga mata hanggang sa unti-unting nawala ang musika at tuluyan na kaming nakalabas sa bar na yon. I punched my upper chest.